Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Ito, may balita tayo. Bibigyan ng reaksyon. Ben Tulfo, pinuri po si Senator Rodante Marcoleta. Tutulong ako ika sa'yo. Diba? Nabitag po yung mga senador. No? Ito po sinasabi natin. Kahit ganito si Ben Tulfo, ay parehas din naman. No? Pero hindi natin alam kung kumakambilan to, nagbabawilan to. No? Pero, pinagsabihan din niya. Dati kasi, di ba, para bang nawawalang galang na siya kay Senator Rodante Marcoleta. No, pero sa ngayon, nakikita natin nangingibabaw ang katwiran. Bilang isang panganay ng mga Tulfo, nangingibabaw ang katwiran ni Ben Tulfo. Ito, pakinggan natin tungkol sa insertion. May punto naman si Ben Tulfo sa insertion. Kasi alam mo kasi, masama man to o kesyo ang insertion na to, winawalang ya kasi ng mga walang yang politiko katulad ng isang Dracula. 'Di ba? Pati si Bonjing, winawalang ya, no? Hindi mapaliwanag ito na magaling na investigador na Ping Lacson. Dapat pinapaliwanag mo to, 'di ba? Magaling na investigador ka, 'di ba? Puring-puro sa si Soto, 'di ba? O ba't di mo ipaliwanag tong insertion na to? Ha? Binubulabog mo yung buong media, no? Dapat buti pa si Senator Marcoleta na ipaliwanag niya yung insertion eh. Ikaw hindi. O ngayon si Ben Tulfo, ang ibig sabihin niya dito, masama man to o hindi, insertion na to, masamain man ang isang politiko o hindi. Ang gusto niya mangyari, tanggalin ito, gumawa ng batas para hindi na pag-awayan. Tama naman tong mamang ito eh. Pabor ako sa iyo, Ben Tulfo ngayon. Pabor ako sa iyo. Ang husay mo diyan sa parting 'yan, 'di ba? Ito pakinggan po natin si Ben Tulfo. I was expecting for Senator Marcoleta to say, itigil na yung insertion. Ipagbawal ang insertion. Isabatas na natin to. Dito hindi tayo magagalit kay Ben Tulfo kahit napagagalitan niya si Marcoleta. Siguro karapat na din naman ni Ben Tulfo sawayin si Marcoleta, no? Kung sa kanyang alam na mali si Senator Marcoleta. No, pero para naman kasi sa akin hindi naman mali si Senator Marcoleta no? Pakinggan natin ang kanyang opinion. Kasi kung pinupuna lang natin Senator Marcoleta, with due respect, sana pinalitin. Ang galang na niya no? The best ka, Ben Tulfo, okay ka. Makisa ka na lang kay Marcoleta, mas maganda. Magaling ka rin Pero, hindi ko, sige, sabihin na, magaling ka, matalino ka rin. Pero tingnan mo, look at the wisdom of this. Why test the integrity of other senators if they ever were involved in budget insertion? Why not put a stop into budget insertion? Pass laws. Wag natin ituro sa iba. Kasi yung mga tao, pag may butas ng sistema tulad ng budget insertion, pwede bang patigilin mo lang, Senator Marcoleta? Okay. Isulong mo, magkaroon ng batas. Na sa batas, ipagbawal ang budget insertion. An oversight in aid of legislation, yan ang gusto namin makita sa iyo, Senator Marcoleta. In aid of legislation, oversight, review, rebuke. Tell your colleagues in the Senate. Take note Sir Ben baka kasi hindi mo napapanood yung mga privilege o pagsasayta ni Senator Rodante Marcoleta doon sa mga Senate 25, no? Maaring ganyan ang gusto ni Senator Marcoleta sa ganyan. Pero hindi siya kasi nangingialam dyan Ang pinaliwanag lang niya muna, yung side ng kay Ping Lacson na mali-mali yung kung anong gusto niyang palitawin no? So, as doon sa ibaba, sa Senado, sa Kongreso, na kung maaari, in aid of legislation, yung sistemang yan, yung sistemang hindi maganda kasi yan ang nagiging ugat ng korupsyon. Tama. Diyan nagkalintik-lintik. Diyan silipin yung sistema, hindi kung sinong gumagamit niyan. Hanggat hindi natin patigilin yung sistema, kung sinong Poncio Pilato, Estas, Judas, Barabas, Satanas. Gusto kasi ni Ben Tulfo dito, patigilan yung insertion na yan. Kung yan ang pinakaugat ng dahilan kung bakit yung politiko natutuksong kumupit o gamitin niya sa kanyang sarili, sa kanyang pagpapayaman, lahat gagawin niya, sa insertion niya, katulad ng ginawa ni Dracula ito, nagtatago sa US, na napakawalang yan na yan. Yeah? Ngayon, kung para hindi matokso, tanggalin na lang, ito gusto mo palitawin ni Senator tuloy. Tumakbo kasi Senator, hindi ka nanalo sir Di ba? Sayang Di ba? Sayang Kung ikaw, para nanalo ka senador, kumapit ka sana doon sa matatag. Naging independent ka kasi, hindi ka nanalo tuloy. Yan. Gamit-gamit ka rin minsan. O ito. Gagamitin yan. Why not let us stop into it and create an oversight, or if not,
You know, in aid of legislation, tingnan natin kung sinong ayaw para makita natin kung sino mga senador na gustong ipagpatuloy yung sinasabing budget insertion kasi pabor sa kanila para makita natin kung sino mga maghahaman. Hindi naman, sir. Hindi porket insertion, sir, gagahaman na, sir. Eh kung gamitin naman sa maayos yan, eh. Di ba? Depende naman sa politiko ba? Si Marcoleta, bigyan mo ng insertion. Gagamitin niya sa maayos yan, sir. Oo. Ano ba? Pagpapagawa ng ano. Di ba? I would salute you, Senator Marcoleta, if Yun, you can no? do that. Ha? Not just that Salute you. privilege speech. Isulong mo yan. And then, magiging popular ka pa sa mga taong bayan kasi ikaw yung kauna-unahan. Lacson only, you know, the Senate President for Blue Ribbon Committee only talks about, you know, the insertion. And so, we don't, ayaw namin ng puro daldal, ayaw namin ng puro paglalantad, paglalahad. Kasi ang paglalahad mo yan, yung tao ang siyang gumagamit ng maling sistema, butas na sistema, patigilin yung butas na sistema, at yung mga taong pinagpatuloy ng sistema, may batas na yan, na bawal yan, eh may pananagutan na yan. May punto siya. Di ba? Tama yung sinasabi niya. Di ba? Pero hanggat hindi natin napagpatibay yung sinasabing sistema ng paggamit at pang-abuso, pananadya ng paggamit ng budget insertion, lahat na lang makakalaban mo dyan, Senator Marcoleta. Hindi, sir, huwag kong problemahin yan, sir. Kahit makalabang buong mundo ni Marcoleta, kayang-kaya niyan, sir. Oo, kayang-kaya yan, sir. Hanggat may mga nakakatulad namin, nakasuporta kami sa kanya, sir. Di ba? Eh, kung ako, kung vlogger lang sa vlogger, debate ako sa vlogger, di mananalo sa akin mga vlogger, maniwala kayo sa akin, eh. Sa tindi ng kaalaman ko, eh. Di ba? Hindi mananalo sa akin mga vlogger lang, eh, sir, eh. Di ba? Ako na bahala, kami na bahala doon, sir. Sumuporta ka na lang kung anong gusto mong gawin. Kung gusto ni Senator Ben Tulfo kasi, ang gusto ni Ben Tulfo kasi, kay Senator Rodante Marcoleta, gumawa ng batas para ipatigil ito kasi newly senator siya. Di ba? Itong mga datihan na to, nadatnan niya, eh mukhang matakaw yata sa insertion. Hindi alam kung saan ginagamit ang insertion na parang gano'n eh, nangyayari, no? Kasi mauubos mo, walang matitira. Tumingin ka sa kaliwat kanan, lahat sila involved. With due respect doon sa mga bagito, na mga siguro, huwag natin silang isama. Eh paano yung mga wala na, pero involved? Eh para kayo, yung mga bagong pasok, kayo magpapatigil, kayong mga newbie, patigilin yung sistema. Kaya yung oversight and aid of legislation, silipin. Huwag natin silipin kung sinong gumagamit kasi lahat guilty. Alam mo, lumalayo na talaga topic natin, eh, no? Napunta sa insertion na yan, sa senador na, eh, no? No, ang topic, nandun sa flood control, hindi sa insertion na yan. Nandun kay Saldi. Dapat doon muna tayo po-focus. Yeah? Walang iya talaga itong mga to, no? Nililigaw, hindi si Ben Tulfo, pinapaliwanag niya kasi insertion, eh. Pero yung iba nang liligaw, nililihis na, napunta na sa mga senador yung topic. Wala na. Di ba? Senator Marcoleta, I will salute you. Sinabi ko nga sa'yo, Oh. one of these days, I wanna sit down with you and say, hey, let's do it. Binupuri niya siya. Tutulong Ayaw, ako sa'yo. salute you, sabi. Sasaludo pa ako sa'yo. Oh. Pero hanggat lahat ng mga naituturo mo, sa bandang huli, lahat naturo mo na, wala ka na matuturo, kayo na lang. Kayo na matitira. Kasi lahat guilty. Wala. Dapat talaga, yung insertion na yan, parang di pag-awayan, tanggalin na lang yan. Para maganda. Di ba? Doon sa tanong nyo, doon tungkol sa insertion, parang walang tamang sagot doon eh kapag sumagot ka, Sen. Hindi, sinasabi ko, hindi ko naman, kung gusto nilang mag-interpolate, okay lang eh. Eh tama naman yung ginagawa ko, sabi ko, I am asking for clarity. Ayun nga. Di ba? Opo. I-clarify natin to. Kasi sa isang banda, parang pinalilitaw ni Senator Lacson, masama yan. Sa mga insertion, no? Oo, kaya nga, Tinanggihan niya. gusto ko kanyang, gusto ko sa plenary, bubusisiin ko yan. Opo. Di ba? Sagot ni Lacson, no? Talaga sablay talaga si, si School Bukol, no? Kung ano pagsasabi, no? Hindi niya alam kung ano pagsasabi niya. Mamaya papaliwanag ng eksperto kung ano ang masama ba ang insertion. Kasi napaliwanag ng Senator Marcoleta to, sa mga nakaraang video niya. Ito, pinutulan natin to, pero pakinggan natin yung mga bahagi ng importante sasabihin niya. At tatanong ko kung bakit yan ay pinayagan. O di mali. Tatanong niya eh. Opo. At sino nagpasingit? Paano isiningit? At paano in-implement? O di may konting problema doon. Opo. Pagkatapos magpapaliwanag ang Senate President, ay mula ikang ano yan?
It's only a part of the budget process. Teka muna. Hindi ba nyo gustong i-clarify yan? Ikaw ang Senate President. Yung isa is Senate President pro tempore. Deputy niya yun. O edi mixed signal ito. Ano bang gusto niyong palabasin dito? Pati tao, Nili- ngayon nalalabuan. Nililito lang nila, sir. Pabayaan mo na yung school bukol na yan, sir. Pabayaan mo na yung dalawa na yan, sir. Papansin lang yan. Oh, siya si Boy Tago. Papansin lang yan. Saka si school bukol, sir. Hayaan nyo na, sir. Naniniwala po kami sa Senator Marcoleta. Wala naniniwala sa dalawa na yan. Huwag kayo maniwala dyan. Dahil wala na naniniwala sa dalawa na yan, sir. Lumalabo dahil mula na naupo to si Ping Lacson at si Soto, lumabo na po ang investigasyon ng flood control. Dati nung si Senator Marcoleta pa ang Blue Ribbon, okay pa investigasyon kay Diskaya. Okay pa patungo sa Big Fish eh. Naupo ng dalawang ito, pinalabo nakarating kung saan. Diba? Yung direksyon na sinasabi ni Soto na walang direksyon si Senator Rodante Marcoleta, sila na ngayon na walang direksyon. Walang kadire-direksyon. Diba? Pinalabo ng dalawang ito, mga kababayan. Totoo naman yan. Bakit? Ito sa pagkakataong ito, ano ba nangyari sa Senate na yan? Wala na. Suspendido muna daw. Diba? Oh, wala na eh. Ano gagawin mo? Asa mo sa ICI? Talagang ito mga to, hindi. May direksyon ang ano nyo, ang committee nyo. Ang galing. Ang galing nyo, ang husay mo. School bukol. Lalong-lalo na, dahil nga yan, Lang yung Pepsi. Idol ko si Pepsi. Ganda talaga ni Pepsi Paloma. Ay, gagandaan ako dun. insertion na yan, ay yan naging malaking bahagi kung bakit nagkaroon ng napakalaking anomalya sa flood control project. Di ba magandang ayusin ito? Magandang linawin? O kung hindi nyo nilinaw, ay nasa sa inyo yan. Hindi na lilinawin yan. Maniwala kayo kasi matatauhan yung tao. Kung ano talaga yan. Pinalilitaw kasi nila pag insertion masama. Banggit mo yung O kanina. ito, papainggan natin na pinaliwanag ng eksperto kung masama ba talaga ang insertion. Ito, panoorin natin siya. Sinabi nga ni Senator Lacson Bigyan natin reaction tong video ito. na noong 19th Congress, halos lahat, almost all the senators, merong budget insertion. Sumagot ngayon, may mga nagkomento, ibang senators, including the Senate President, si Vicente Soto, na hindi naman daw lahat ng insertion ay masama. I will ask you, dahil you work for government, anong masasabi mo doon? Well, totoo naman yun dahil hindi naman perfect yung NEP eh. Hindi Tama. naman perfect yung Hindi mo malaman kay national- Soto kung masama ba talaga insertion o hindi. Si Lacson, sinasabi may insertion lahat. Nalilito tao sa inyo eh. Dalawang ito talaga, no? Nililito yung tao para magkaroon ng issue. Di ba? expenditure program. Mismo nga yan, may mga issues na. Halimbawa, inamin ni Senate President Tito Soto na then Yusek Cabral ay humingi sa kanya ng 500 million na i-insert doon sa binubuo nilang NEP. Ibig sabihin, mismo yung NEP may mga insertions. Saka sabi nila, that's a regular process daw, yun ang depensa nila. Tama ba yun? Yung pagpasok? Na ganun Well, nga, tatanungin. ay, executive kasi yung gumagawa eh. Oo nga. So usually, tinatanong dyan mga LGUs. Kukuha ka ng Oh, di ba? input From yan. everyone. Pero i-double check mo yan, triple check mo yan, no? Para makita mo, oy, kailangan ba talaga ng lugar? Halimbawa, flood control. May geomapping eh, ang gobyerno, para makita ano yung mga lugar na kailangan ng flood control. Ay, isang problema doon, Oo, di ba? Yung oo. mga flood prone Oo, mababaha yung flood control budget. kaya nga, Oo. ganun pa yung nangyayari. So, ideally, yun dapat ang ginagawa sa NEP. Pero yung NEP ay pag dumating na sa Congress, Congress kasi has the power of the purse. Yes. Ibig sabihin, pwede nilang baguhin yan, no? Pwede silang mag-amend or mag-insert so long na hindi siya anomalous, hindi siya ghost, no? At hindi Yun, napakaliwanag. Parang sinabi ni Senator Marcoleta, hindi masama mag-insertion. Huwag nyo kasing gawing issue yan. Ang masama lang niya pag hinawakan ni Dracula at ni Bonjing. No? Yung mga mapagsamantala sa kaban ng bayan. Di ba? Ang dami niya. Dapat yan, di na pinag-uusapan insertion na yan eh. Saka na hulihin na yan eh. Ang usapan na lang dito, yung napunta yung pera. Sa bagay, doon kukuha ng project, ng ghost project sa insertion na din yan. No? Pero lumalayo yung usapan eh. Pinalayo ng dalawang kumag na yon. Yung dalawang sa senador na kumag na yon. Di ba? Pinalayo yung kwento. Di ba? ganun kalaki. Sabi nga ni President Marcos dun sa 2025 budget, na manggal na siya, hindi na niya kilala. Oo nga. So, hindi naman ganun dapat ang gawin. Hindi naman ganun kalalaki ang dapat i-amend. At saka dapat ay rigorous. Ibig sabihin, may basihan
yung mga insertions katulad ng, kailangan talaga dito ng eskwelahan. Kailangan talaga rito. Dapat kasi may resibo, dapat yan na-audit na maayos. Dapat gumawa kayo, kaysa gumawa kayo, umpisahan nyo na ngayon. Kaysa, habang nag-iimbestiga, may kapangyarihan naman kilit. Ang administrasyon gumawa ng isa pang ahensya ng gobyerno, pasahurin nyo sila, dagdagan ng sahod sila, na mag-iimbestiga lang dyan. Na, eto, okay, sinasabi ni Bentulfo, tanggalin na lang insertion niya para wala ng away. Para budget, saktuhan na lang, iyan na lang, wag na insertion na yan. Kasi nagkakaroon ng ano dyan ng kupit Nagkakaroon ng ano dyan Katulad nung nasa Amerika ngayon, nasa Spain na, napakawalang iya, ang laki ng insertion, bilyon. Di ba? Saan niya kaya dinala yun? Nagkakaroon ng tukso, natutokso yung politiko na kunin yan. Pero kahit si Senator Rodante Marcoleta, ibigay mo lahat ng insertion dyan, hindi matutokso yan. Ng flood control, no? Yung ganun ba? Ang problema, lumalabas ngayon, yung mga insertions na yan are mostly tainted with graft and corruption. Yun yung nagiging problema. Kumaga, na-demonize na yung power ng House to amend and insert dun sa NEP. Kaya, in principle, tama naman yung sinabi ni Senate President Soto. By itself, hindi naman siya masama. No? Pwede ba Sino ba sabi masama yan? Bakit nyo ba kasi pini-issue yan? talagang, kasi meron ngayong mga proposal, because nagpa-propose siya na tigilan na yung mga budget insertions, tapos medyo merong mas narrower suggestion si Senator Tulfo na infrastructure insertions ibawal. Anong tingin mo? Feasible ba yon o ginagawa ba siya noon? Matagal, lagi ba siyang ginagawa? Hindi ko alam kung lagi. Pero ang alam ko, si bagong speaker, Boji D, ay pinag-aaralan niya maigi. Alam ko last week, a week ago, lumabas na yan dahil nga ang proposal ng Malacanang at saka ni Secretary Vince Dizon, una, i-zero na yung flood control. No? Ikalawa ay i-zero na yung mga palayan. Ba't isi-zero? Alam mo, wala talagang tiwala. Sabi, mayroon pa kayong kasama na wala kayong tiwala dyan. Di ba? Kung kasamahan nyo dyan, kabis alam nyo nang bakit yung isi-zero yan. Maapekto niya. Ako sa akin lang ba't isi-zero yan? Paano sa 2026? Anong gagamitin? Hinihintay nyo yung magsoli ng pera ng Diskaya? Hindi isusoli yun. Maniwala kayo kung sakaling kinuha nila yon. Walang isosoli yun. Magpapakulong na lang yan. Hindi isosoli yung pera. Di ba? Hinihintay nyo magsoli. Ano nyo? Bakit isi-zero nyo? Di ba? Mahina talaga. Ang hina talaga ng mga nakaupo ngayon. Mahina kasi yung leader Hindi totoo lang Kaya na, nahihinaan ako sa leader. Kabi niya na matatanda. Kung ano puno, siya ang bunga. Di ba? Hindi pwede makapagbunga ng ang isang puno salungat dun sa kanyang puno. Ang isang bunga, hindi pwede magkaroon ng bunga salungat sa kanyang puno. Kung ano pinakapuno, yun ang magiging bunga niya, di ba? Kung matalino yung puno, matalino din yung bunga. Di ba? Pero pag yung mahina yung leader, mahina din lahat. Maniwala ka, kahit matalino ka, nagpasakop ka sa kanya, magiging engot-engot ka. Totoo yan, magiging mahina ka. Di ba? Ganoon talaga, pasensya na, yun ang totoo. Yun ang real talk, sabihin ko sa inyo. Nasa leader po yan, kahit saan tayo makarating. Yung mga insertions na yan. For infra, no? Oo, infra. No? Siyempre, maraming mga kongresista at saka senador yung malulungkot. Lalo na, palapit na Pasko. Bare months na, no? Buwisit to talaga to. Alam mo, salot sa Pilipinas, yung mga kurakot na politiko, yan ang salot sa Pilipinas. Dapat talaga, ng batas talagang, yan lang, puksain yung mga yan Tama yung isinusulin ni Robin Padilla, puksain yung mga yan Alam ko, pag bare months, maraming paraffol sa Kongreso. No? At hindi mo ma-imagine yung mga raffle doon. Ngayon, baka wala na sila. Alam mo, kahit ayon sa ng gobyerno, kahit LGU, may nangyayaring ganyan mga malilit na pera lang. Kakapal ng mga pagmumukha ng mga to. Diba? Kung wala talagang, sa isang bansa, talagang walang kukurakot, asensado Pilipinas, baka tayo pinakamayaman sa Asia. Maniwala kayo sa akin. Dahil kumpleto Pilipinas sa resources sa agriculture malakas tayo Kung hindi nakukurakot yung pera, mataas ang ekonomiya sa atin. Siyempre, mataas ang sahod. Pag mataas sahod mo, may pera ka. May panchicha ka. Pag marami kang panchicha, yung pera mo, nag-i-spread. Lahat ng tao may pambili. Kasi yung mga,
pobre ka, wala kang pambili. O, yung ekonomiya sa lungsod, bagsak. Pero kung lahat may pambili, malaki ang sahod, nataasa na, lahat asensado, iikot ang ekonomiya, uunlad ang bansa. Di ba? Sample na lang, itindahan mo dyan. Ha? Lahat ng sa paligid mo mahihirap. Lugi ka, walang bibili sa'yo, mahihirap na sa paligid mo eh. Pero pag sabihin natin, yung mga nasa paligid mo may kaya, o lahat bili ng bili sa tindahan mo, o lahat kayo umaasenso, umiikot ang ekonomiya. Akin lang ha, palagay ko yun ha. Baka kaya balik na lang sila sa Quezon de Bola. Ano? At saka mga maling. Yung mga- kaya, yun lang ang sigurado ko. Maraming magreklamo. Pero, problema kasi dyan, yung pag-control mo rin sa Kongreso ay nakatali dyan sa mga goodies na yan. Kung wala na yung mga goodies na yan, hindi ko sigurado kung yung suporta kay Speaker Bojidi ay lalakas. Dahil marami naman sa mga kongresista at saka sa mga senador, hindi naman nandyan for higher purpose. Nandyan sila dahil sa mga perks. At kung tatanggalin mo yung perks, baka kung saan lumipat ng loyalties yung mga yan. Lalo na yung Vice President na nangunguna sa survey for 2028, gusto rin i-impeach yung presidente. Hoy, teka sir, parang malabo yata siya sabi mo. Wala akong narinig kay Sara na gusto impeach totoo ba? Na i-impeach si BBM? Wala akong nakitang ganyan. Wala akong narinig na i-impeach. Ako tingin ko baka yung mga kasamahan, yung mga DDS, iba. Pero wala akong nakita kay Sara mismo Medyo sawayin kita kung yun ang ibig mo sabihin. Okay, maraming salamat po. Ito po ang reaction video natin para sa araw na to. Nagbigay po tayo ng opinion, reaction. Salamat po ng napakarami sa inyong lahat.